Finally, after matapos ang Jujutsu Kaisen main series, nandito na ngayon ang spin-off ng series na yon, ang Jujutsu Kaisen 3 Mojoro. At inirelease na ngayon ang Chapter 1, kaya talakayan natin ito. Dito natin may kita kung anong nangyayari kay Maki, kay Yuta at sa iba pang mga karakter na hindi na gaanong nabigyan pa ng linaw kung ano nangyayari sa kanila sa main series. Makikita natin dito si Yuji, si Gojo at maging ang pagbanggit ng King of the Curses na si Sukuna. Pero dito din guys papasok ang mga panibago pang mga karakter, panibagong races tulad na lamang ng mga aliens. Ang mga apo ni Yuta at ni Maki na ang nagsisilbing mga main protagonist na ngayon ng kwento. Ang isa ay nagtatagilay ng napakaraming cursed energy tulad ni Yuta at ang isa naman ay nabigyan ng heavenly restriction tulad ni Maki, along with another anomaly tulad ni Yuji na isang alien na magsisilbing isang parte ng grupo nila ang bubuo ng triyong ito. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ito ang magiging setting ngayon ng Mojoro. 68 years ago matapos ang naging final battle kontra sa King of Curses na si Sukuna. Ngayon ay makikita natin na may papasok na isang alien ship sa loob ng atmosphere ng Earth. Tinatawag ang mga aliens na ito na mga Simurian. Ang ship na sinasakyan naman nila ay ang mothership nila na tinatawag nilang Nonax. Nagke-carry ito ng 50,000 na mga aliens pa na kasamahan nila na naghahanap ng sanctuary, mga refugees na para bang naghahanap ng bago nilang titirahan. At dito na magsisimulang maging interesting ang mga bagay-bagay. Ang leader nila, may re-reveal na dito, isang para bang white na entity na may napakahabang mga sungay at meron din itong pangatlong mata sa kanyang noo na para bang isang third eye na actually guys makikita natin sa kwento ng napakaraming beses na para bang itong nagsisilbing signature features ng mga Simurians kumpara sa mga tao. Makikita din natin dito ang isa pang entity na para bang kamukha ni Tengen. Dito na nga ba magkakaroon ng lore kung saan talaga nang galing si Tengen sama. Pero dito na natin linawin ang mga bagay-bagay. Ayon sa kanila, pupunta sila sa Earth para dito na sila manirahan. Una sana nilang pupuntahan ng US dahil alam nila na yun ang pinakamalakas na country. Pero matapos nga ang laban sa gitna ni Sukuna at ng iba pang mga Jujutsu sorcerers, nalipat ng authority na yun para mag-handle ng treaties sa bansa ng Japan. At hindi lamang yun, nabigla din ang mga Simurians na ito nang ma-figure out nila na merong mga tao sa loob ng Japan na kayang gumamit ng parehong kapangyarihan na tinataglay nila at tinatawag ang mga ito na Jujutsu sorcerers. At dito na nga guys na feature sa cover page pa lang makikita nyo na kung sino ang main protagonist. Dito na na-feature ang isa sa mga apo ni Yuta at ni Maki. Ang babaeng ito ay nagngangalang Yuka Okutsu. At sa ngayon ay nasa age na 6 years old pa lamang siya sa mga panels na ito. Habang ipinapakita din dito guys, si Yuta Okutsu na napakatanda na dahil imagine, 68 years ago na ang nagdaan matapos ang laban nila kay Sukuna. Pero bago mamatay itong si Yuta, naibigay niya at naipamana niya ang ring niya dito kay Yuka. Na alam niyo naman guys kung gaano ka-OP. Isa ito sa naging factor kung bakit napakalakas ni Yuta Okutsu. After ng pagpamana niyang yun dito kay Yuka, 4 years lang ang nagdaan ay namatay na din itong si Yuta. At makikita din natin dito na nabanggit na matapos daw ang pagkamatay ni Maki na nauna mamatay dito kay Yuta, unti-unti na din daw nang hina itong si Yuta and eventually pumanaw na rin siya. Pero kahit papano naman, naibigay naman ang ring dito kay Yuka. Pero ang problema, hindi pala talaga si Yuta ang magdedesisyon nun. May panibagong desisyon ngayon ang mga nag-handle ng Gojo clan. Dahil matapos ngang mamatay ni Gojo dahil distant relative niya itong si Yuta ang nagsilbing panibagong Gojo clan head. At patapos yon namatay na nga si Yuta, kailangan nang may bagong sumalo na kanyang posisyon. Kahit ibinigay niya ang ring na yon dito kay Yuka, hindi masusunod ang desisyon ni Yuta dahil ang desisyon ng Gojo clan ay ang ibigay ito sa mas worthy na user, mas worthy na maghahawak nito. At yun ay walang iba kung hindi ang nakatatandang kapatid nitong si Yuka na si Tsurugi. Nagkaroon ng samaan ng loob at palaging nag-aalitan ng dalawang ito dahil gustong bawiin ni Yuka ang ring na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo habang si Tsurugi naman hindi niya maibigay kay Yuka dahil hindi niya rin pwede.
And for this reason, palaging nagtitrain si Yuka para maging mas malakas siya at para maging siya ang worthy na retainer ng cursed tool na yon na ang ring na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Then dito na guys, papasok ang plot, ang kwento ng Mojuro. Sa loob daw ng Japan ay may nagaganap na isang napakatinding krimen na ang mga Japanese people ay ina-abduct, kinikidnap para sa human trafficking. Sa kadahilanan na alam nga natin na dahil kay Master Tengen, napakarami ng mga Jujutsu sorcerers or ng mga cursed users sa loob ng Japan. At tulad din ng nakita natin ng ganapin ng Culling Games, nakahanap ng paraan ng ibang mga nations ang ibang masasamang loob para pagkakitaan ng Japanese people at para gamitin ang cursed energy na nasa katawan nila naturally at ibenta ito sa ibang lugar dahil merong mataas na presyo na nakapatong sa ulo ng mga Japanese. At ang lalaking ito, ang kriminal na yon na tinutukoy nila. Then dito na maifi-feature ang bagong team para sa kwentong ito na binubuo nitong si Tsurugi, ni Yuka at ng isang karakter na nabanggit na sa main series na hindi lamang na-reveal. Walang iba kung hindi si Usami, ang itinuturing nila na pinakamalakas na grade 1 sorcerer. Pero tulad din ng main series, merong 4 na miyembro sa grupong ito at ang pinakahuling miyembro ay walang iba kung hindi ang alien na ito, na dito ay nagpapanggap siyang isang inspector na nagngangalang Marulu Val Volyelvori. Pero ang kinaiinisan dito ng magkapatid na Okutsu is that para bang walang kamalay-malay at walang kaalam-alam sa pinasok niyang line of work itong si Maru. Hindi niya alam kung anong cursed user, kung anong cursed technique, kung anong mga Jujutsu sorcerers. Na para bang kailangan pa nilang i-explain ang lahat ng bagay dito kay Maru. Tulad na lamang ng kung anong difference ng Jujutsu sorcerer sa cursed user. Na ang Jujutsu sorcerer ay ang gumagamit ng cursed technique para sa kabutihan, habang ang cursed user naman ay ang mga taong gumagamit ng technique para sa kasamaan. Nang dahil na rin sa para bang isang ipinadalang inspector lang naman siya, hindi talaga siya dapat makikisali sa ginaganap na laban o gagawing misyon ng dalawang ito. Para bang nandito lamang siya para mag-observe at para bigyan ng rating kung worth it ba talaga ang Japan na mag-handle ng authorities, ng treaties at ng kung ano-ano pang mga bagay na hawak-hawak ay ng Japan instead ng ibang malalakas na bansa tulad ng US. Na dahilan kung bakit? Since wala naman daw palang kwenta itong si Maru, hindi naman siya tutulong at nandito lamang siya para mag-observe, iniwan na siya ng magkapatid na Okutsu. Na para bang since hindi naman siya kailangan, makakasagaba lamang siya sa misyon, hindi na lamang nila ito isasama. Kaya naman nalungkot itong si Maru but eventually, since medyo malambot nga ang puso ng apo ni Yuta, ang favorite niyang apo na si Yuka, binalikan niya ito. Ginawa nilang misyon and dito pa lamang makikita natin na magaling gumamit ng cursed energy. Magaling ang observation skills nitong si Yuka at na-figure out niya agad kung paano nakakapag-abduct, kung paano nakakakidnap ang kriminal na yon ng mga Japanese. Gumagamit siya ng isang barrier technique. O guys, isang domain expansion na hindi actually gumagamit ng isang literal na physical na barrier. Tulad na lamang ng iba pang techniques na gumagawa nito tulad ni Hakari Kenji. Kung paano nag-work ang technique na ito, once na may makarating dito na isang naliligaw na bata na hindi alam kung saan siya dadaan, may mararamdaman silang parabang presence, isang parabang nagli-lead sa kanila ng direction. And once na masunod nila ang pattern na yon, kapag nakumpleto nila ang requirement na yon ay automatically kakagat na ang cursed technique ng kriminal, ng cursed user, na eventually matatransport sila. Makukuha sila mula sa lugar na ito papunta sa lugar kung saan nagtatago ang kriminal. Nang ma-figure out nilang tungkol dito ay agad din namang nakabalik si Tsurugi at alam na din pala ni Tsurugi kung paano nagwo-work ang cursed technique ng cursed user. Dito ay na-realize nila na medyo delikado ang misyon na ito, medyo komplikado at napaka-complex ng technique na kakailanganin nilang kalabanin. Gumawa na muna sila ng barricade para masigurado na walang bata ang makakapasok sa loob ng lugar na ito at hindi kakagat ang barrier technique ng kung sino mang kriminal na yon. Pero habang ginagawa nilang pagbabalot ng bawat pathways, biglang may nakalusot na isang bata. And eventually, since hinabol nga ng bata ang tinutukoy nating presence, hinabol niya ang dapat pattern na nire-require para makapasok sa barrier technique ng kalaban, kumagat ito. Biglang may lumabas na dalawang napakalaking kamay na kumuha sa bata at bigla na lamang naglaho. Nagulat na dito si Tsurugi dahil na-figure out niya na sa loob ng barrier technique na yon, may mas ikukumplikado pa pala ito.
meron itong spatial ability. May teleportation capabilities ang ability ng kriminal. But at this point, since may nakidnap na nga na isang bata, hindi na magawa ni Tsurugi na basta manood na lamang. Since ino-consider nga niya na mas malakas siya kumpara sa kanyang nakababatang kapatid, inutusan niya ito na mag-report back kay Usami, sa kanilang teacher, habang siya naman susundan niya ang bata at susubukan niyang iligtas ito. Pero since napaka-competitive nga nitong si Yuka dahil gusto nga niyang maging mas malakas, para makuha niya ang ring na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo, nag-insist siya na kailangan pareho silang pumasok, parehas nilang iligtas ang bata at parehas nilang tapusin ang misyon. However, sa hindi inaasahan na pagkakataon, tanging si Tsurugi lamang ang kinuha ng napakalaking kamay. It's as if si Tsurugi ang naging target at pinabayaan na lamang si Yuka. Pero nang makita nila na maging ang sandata nitong si Tsurugi ay naiwan, dito na nila naisip na baka hindi yun ganun kasimple. Na-realize nila dito na ang tinatarget pala ng kriminal, ang tinatarget ng kanyang barrier techniques na ito ay ang mga individuals na walang amount ng cursed energy, tulad na lamang ng mga batang kinikidnap niya. At yun din ang rason kung bakit hindi tinarget at hindi kinuha ng technique na yun itong si Yuka. Ang rason din guys kung bakit ito namang si Tsurugi ang kinuha nun is that na-explain at na-confirm dito na tulad ni Maki, wala ding amount ng cursed energy ang katawan nitong si Tsurugi. So this is an indirect implication na para bang merong heavenly restriction si Tsurugi tulad ni Toji at ni Maki. Nang dahil nga sa hindi naman nila alam kung paano sila makakapasok sa loob ng technique na yun, kung paano sila makakarating sa lugar kung saan nadala ang bata at itong si Tsurugi, sumuko na itong si Yuka habang sinasabi pa na wala naman daw talaga siya actually pakialam sa kanyang kapatid. In fact, galit pa nga siya doon dahil sa kanyang kapatid, hindi niya na ulit makuhang muli ang singsing na ibinigay sa kanya ni Yuta. Pero dito nagsimulang mag-insist si Maru. Katulad niya, may kapatid din siya. Hindi din sila nagkakaintindihan pero once na mamatay si Tsurugi, wala na siyang magagawa. Lahat ng mga pagsisisihan niya ay mananatiling regrets na lamang dahil hindi na yun magbabago. Pero kapag niligtas niya si Tsurugi, pwede pang magbagong isip nito. Pwede pa silang magkaayos at hindi siya mawawala ng tsansa hanggat buhay pa sila. Kaya pinilit talaga ni Maru itong si Yuka na tulungan si Tsurugi at gumawa sila ng paraan para ma-recover nila ito. Nang dahil dito lumambot na naman ang puso nitong si Yuka habang sinasabi na hindi nila babalikan at hahanapin si Tsurugi para iligtas ito, kung hindi para mabawian at mabugbog niya itong muli. Then nagkaroon guys ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon sa lugar kung saan naroroon ang kriminal, naroroon si Tsurugi na nakatali na ngayon ng dalawang kamay. Nagkaroon ng konting chit-chat sa gitna ng dalawang ito habang itong si Tsurugi medyo may pagkabastos din talaga ang bunganga. Pero hindi din niya inaasahan na sa pamamagitan ng special technique na yon, magkakaroon din pala ng tali automatically ang kanyang mga kamay kaya hindi siya nagkaroon ng tsansa na mag-retaliate. Nagulat na lamang si Tsurugi nang aminin sa kanya ng kriminal na eventually, matapos ang final na pagbenta niyang ito, hindi na talaga niya uulitin ang kanyang ginagawang business. Magkikwit na siya sa human trafficking sa kadahilanan na magsisimula na daw ang alien invasion sa loob ng Earth. At first, tinatawanan lang ito ni Tsurugi pero nagsimula na siyang maging seryoso nang i-explain ng kriminal na actually totoo ang binabanggit niya. Isang sikreto pa lamang ito pero honestly daw, isang special grade incident ang ine-expect nila na mangyayari sa alien invasion na ito. Isang threat na on par sa ginawang atake ni Ryomen Sukuna 68 years ago. Tama kayo guys, kilala nila dito si Ryomen Sukuna at alam nila kung gaano nakakatakot ang King of Curses, kung anong klaseng damage ang naidulot niya sa mundo. Dito din ay nagulat itong si Tsurugi habang sinasabi na imposible yun. Napakatindi daw ng ginawang damage nitong si Sukuna. At itong si Sukuna daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ground zero sa Japan, ang tinatawag nila ng Inhuman Makyo. And honestly guys, napakahaba ng pag-uusap dito pero since ayaw kong naiinip kayo, isa-summarize ko ito in the best way na maintindihan nyo. Ayon sa kriminal na ito, since ang Japan daw ang nag-handle ng diplomacies, nag-handle ng mga treaties, lalabas ngayon ang tunay na kulay ng Japan na hindi tulad dati. Nakuha lang naman daw ng Japan ang authority sa pag-handle ng mga ganitong bagay nang dahil lang nga sa kinilala si Gojo Satoru at si Yuji Itadori bilang ang pinakamalalakas na mga halimaw.
na para bang sila talaga ang may authority na mag-handle ng ganong klaseng mga bagay. Pero ngayon, wala nang kahit na sino ang may ganong klase ng kapangyarihan. Na oo, meron pa rin namang mga jujutsu sorcerers, meron pa rin marurunong gumamit ng mga curse technique, pero not in the level ni Gojo Satoru at ni Yuji Itadori. Kaya naman kapag na-figure out yon ng buong mundo at nalaman nila na mahihina na talaga ang mga jujutsu sorcerers ng Japan, mawawala ang authority ng Japan. And since ma-expose ang kung gaano kahina na talaga actually ang Japan, bababa na rin ang presyo ng mga bata na ibinebenta nila na may cursed energy sa katawan. Kaya naman ito na daw ang magiging final na benta niya bago mangyari ang bagay na yon. Habang ipinapakita ang napakaraming mga bata na nakabalot na, nakapack na daw ayon dito sa kriminal na ito, na ibebenta niya, itatransport na lang niya at makukuha niya ng pera. Para naman kay Tsurugi may iba siyang plano. Binabalak niya na ipasok sa auction itong si Tsurugi. Dahil although walang amount ng cursed energy ang kanyang katawan, isa naman itong jujutsu sorcerer. Pero si Tsurugi talagang medyo may kabastusan talagang bunganga. Pinagsalitaan niya pa ng masama ang kriminal na dahilan kung bakit pinagbubugbog siya nito. Pinagtatadyakan nitong mukha ni Tsurugi habang sinasabi na napakalayo daw nila sa mismong lugar na pinanggalingan nitong si Tsurugi. Kahit magsisigaw pa siya, walang makakahanap sa kanya. Pero nagulat na lamang ang lalaking ito nang bigla na lamang may sumira ng pinto at yun ay walang iba kung hindi, si Maru at si Yuka. Pareha silang nagulat dahil hindi nila alam kung paano ito nangyari. Dahil maging si Tsurugi ay alam na wala namang kahit na anong tracking ability ang kanyang kapatid. Dito na in-explain kung paano ito nangyari. Sa pamamagitan ng bond, ng biological connection sa gitna ni Tsurugi at nitong si Yuka bilang magkapatid, nagagawa palang gamitin ni Maru ang kanyang curse technique na honestly hindi naman talaga technique guys. Tinawag nilang yun na ganun dahil ability ito ng mga Simurians. Sa pamamagitan daw ng connection na yon ay kayang mag-bring ng harmony nitong si Maru. Hindi lang yon, sa pamamagitan din nito ay mahanap ni Maru at ng target niya ang exact partner or ang exact na person na equal sa kanya, na dahilan kung bakit kahit na hindi nila alam kung nasa saan si Tsurugi, na figure out nila at na pinpoint nila ang location nito. Pero sa hindi inaasahan nitong si Maru, totoo pala ang sinasabi nitong si Yuka. The very moment na magkitang magkapatid na ito ay hinamon agad ni Yuka si Tsurugi na makipaglaban. At makikita na naman natin dito guys ang napakagandang artwork na napakatagal nating hindi nakita. Ang mga hand-to-hand combat ng Jujutsu Kaisen. Napaka-clean ng flow ng choreography ng mga hand-to-hand combat na ito na napakatagal na nating namimiss. Pero ang nangyari dito guys, eventually kahit akala ni Yuka ay makakapag-land na siya ng isang solid blow sa kanyang kapatid, na counter-attack pa siya nito, na dahilan kung bakit nalungkot siya, which is not surprising naman. Dahil alam naman natin na almost lahat ng mga tao na merong heavy restriction sa series na ito ay napaka-OP. Pero since alam nga niya na hindi siya magwawagi sa isang duelo kay Tsurugi sa pagkakataong ito, ibinaling na lamang niya ang galit niya sa kriminal na hinahunting nila habang ginagamit ang kanyang curse technique sa taong ito, ang kanyang Savage Jaw Strike, habang lumalabas ang napakaraming mahahabang kuko sa kanyang kamay. Dahil sa technique na ito, although hindi naman nagkaroon ng direct contact sa katawan ng target niya at sa kanyang kamay, nagkaroon pa rin ng napakatinding scratch, napakatinding claw marks sa kamay ng target niya. Pero syempre hindi pa ito sapat para patigilin at pataubin ng kalaban nila. Humawak ito ng isa sa mga seals na para bang parte ng kanyang curse technique at nagawa nitong mag-teleport sa likuran nitong si Yuka. Na-block naman yun nitong si Yuka, pero ang ipinagtataka nila, bakit nakakuha pa siya ng panibagong sandata? Kaya pumasok agad sa isip nila na parte ito ng curse technique ng lalaki. Kasama ito sa extensions ng kanyang barrier technique na may kakayahan na mag-teleport hindi lamang ng katawan kung hindi maging ng mga objects. Dahil dito napilitan ng kunin itong si Tsurugi ang kanyang sandata. Isa pala ito sa mga special grade na curse tool na hinahawakan ng Gojo Clan. Tinatawag ito na Honoyagi. Ang special feature ng curse tool na ito is that ang mga nadya-generate na sparks mula sa scabbard at sa guard ng sandatang ito ay nag-i-infuse mismo sa blade ng sandata, na para bang matapos ang spark na yon, pumapasok at humahalo yun sa blade na to. Kaya naman matapos bunutin ni Tsurugi ang Honoyagi, nagliliyab na ito at meron na itong flaming effect habang ginagamit.
ang new shadow style, Bato sword drawing, na kung talagang mga OG fans kayo guys ng Jujutsu Kaisen, alam nyo na kung anong reference nito. Nang dahil dito nasunog ang lahat ng mga talismans na ginagamit ng lalaki para i-forge ang kanyang barrier technique na nangangahulugan na hindi na siya makakapag-teleport. Kaya naman nang gamitin ulit nitong si Yuka ang kanyang sariling technique na ang Savage Jaw Strike, Biting Twist, nakapag-land na ito ng napaka-solid na hit sa lalaki at hindi niya na yun nagawa pang iwasan. Dahil dito, na-capture na nila ang kriminal. Hindi naman inaasahan ni Yuka na pupurihin siya ng kanyang kapatid habang sinasabi na unti-unti daw napapansin ng kapatid nito na lumalakas na daw itong si Yuka. Kaya naman itong si Tsurugi daw ay magte-train para mas maging malakas siya at para maibalik niya na ang ring na ibinibigay sa kanya ng Gojo Clan. Dito ay nagtaka si Yuka at nagkaroon din ng sariling flashback naman itong si Tsurugi. Kung itong si Yuka ay ang favorite na apo nitong si Yuta, si Tsurugi naman ay ang favorite na apo naman ni Maki na hindi nakakapagtaka dahil pareho silang may heavenly restriction. Si Tsurugi pala ay may konting tampo sa kanyang lolo na si Yuta dahil itong si Yuka ang binibigyan niya ng special grade na curse tool na yon na ang ring nga. Pero inexplain naman sa kanya ni Maki na hindi niya kailangan yon dahil malakas na siya kahit wala pa ang singsing na yon. Pero dahil na nga sa napipilitan siya na kunin pa rin ang singsing dahil yun ay ang utos, ang pulisiya sa loob ng Gojo Clan, kailangan niyang patunayan na malakas siya na hindi niya kailangan ng cursed tool na yon para ipagtanggol siya sa iba pang mga cursed spirit at para mag-serve as talisman. Kaya naman kailangan niya maging malakas para masabi niya na sapat na ang kanyang sariling lakas at hindi niya na kailangan ng ring na yon para maibalik niya na ang ring sa kanyang kapatid. Pero ang akala nila na na-capture na nila na kriminal na isang cursed user ay hindi pa pala talaga actually na-apprehend. Hindi pa nila ito napipigilan dahil may nagawa pa itong mas malaking preparations. Bigla nitong inactivate ang kanyang curse technique at nagsilabasan na naman ang extensions ng kanyang barrier technique. Dahil nagawa niya palang lagyan ng mga seal ang mga batang ito na kahit na daw nahuli na nila ang kriminal, magagawa pa rin niyang i-teleport at i-send ang mga batang ito sa kanyang mga buyers. Na dahilan kung bakit at this point wala nang magagawa si Yuka at itong si Tsurugi. Wala na silang choice. Hindi abot ng kanilang curse technique, ng kanilang capabilities ang pigilan ng instant na teleportation na gagawin ng kriminal. Kaya naman biglang para bang may bumulat na mata dito na pwede natin ikumpara sa mata ni Ryomen Sukuna nang nasa katawan pa siya ni Yuji. At yun ay walang iba kung hindi itong si Maru. Gumana ng third eye ni Maru at sa pamamagitan lamang ng isang glance, ng isang tingin sa kriminal na ito, napatigil niya agad na nalify niya ang cursed technique nito. Dan dahil na rin sa ginawa niyang yon na hindi inaasahan ni Yuka at ni Tsurugi, dito na sila nagsimulang maghinala na isang alien talaga itong si Maru. And this is where the chapter ends. Napaka-solid na starting chapter para sa Jujutsu Kaisen 3 Mojoro. And for sure guys, hindi kayo nabitin. Pero alam kong napakarami pa rin katanungan sa isip nyo, tulad na lamang kung nasaan na ang Big 3. Si Nobara, si Megumi, si Yuji, at maging ang kanyang burada na itong si Todo Aoi. Masasagot ang lahat ng yan sa susunod na video natin na kung saan i-reveal naman natin ang lahat ng iba pang informations na nanggaling kay Gege Akutami. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at natin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na chapter ng Mojoro. It is the updated Weeb and I will see you guys on the next one.